Good day everyone. So may naisip lang ako bigla. Actually, habang nagda-drive ako ng motor kanina, may naisip ako bigla about dun sa post ko nakaraan na yung bakit inaayawan yung mga buy and sell na bilhan or bumili ng sasakyan nila. No? So yung sinasabi namin bumili sa sasakyan, ibig sabihin kunyari may isang seller na or first owner nagbebenta ng sasakyan niya. Tapos kachat mo na. No? So nandun na sa tawaran. So pag sinabi niya, buy and sell ka ba kuya? So pag sinabi mo, oh yes ma'am, buy and sell po. Sinasabi nila, hindi po, pass po ako, auto pass ako sa buy and sell. May mga ganun. So, naisip ko lang bigla kanina. Sabi ko nga, bakit niya pwedeng, no, I mean, bakit niya ba hindi rin natin kayang gawin yung ganun? So, yun. Ano yun? So, iniisip ko bigla, ba't nga ba hindi magkaroon dito sa Philippines ng policy or club ng mga buy and sell? Tapos magkaroon ng ng buy and sell license. Oh, no? So, di ko alam kung applicable sa ating mga buy and sell yun. Comment nyo lang kung okay ba yun. Yan. So, buy and sell license, ibig sabihin, parang permit mo yun to sell. No? So, ibig sabihin, pag nakita ka nila na may buy and sell license o permit, di ba may number yun na issued by, di ko alam kung LTO or HPG, yung gano'n. So, pag nakita ng buyer, may buy and sell license po ako o license to sell, 'di ba no? So, at least si buyer maano yung confidence niya sa buy and sell na okay to. Trusted to kasi may license siya 'di ba? So, syempre, bilang policy ng license na yun, naisip ko lang naman, parang di ko alam kung applicable sa sistema ng Philippines. So, parang renewal din siya, no? Every year na, yun. Yung every year na yun, parang kunyari, may nagreklamo sa LTO na, kunyari, itong taong to, ako, kunyari, si Erson Flores, pangit pong kausap yan, yung mga ganon. So, parang magkaroon lang ng policy na, kunyari, 5 tao na yung nagreklamo sa akin. So, pwede na akong hindi makapag-renew ng license na yun, di ba? Expired na yung permit ko, yung license. So galing lang no, parang pwede pa lang ganun. Pwede nga ganun. Naisip ko lang na buy and sell license or license to sell, parang ganun. So at least pag nakita ng yun yan, ng buyer, ma'am, ito po ID ko. Trusted na, 'di ba? Na hindi ka lolokohin ng nagbebenta sa iyo. So, ang magiging ano lang sa atin no, sa mga buy and sell, kapwa natin buy and sell. Syempre, kapag ganung may permit na, may license, syempre may tax na, di ba? Bayad tayo ng tax doon. Pero okay lang, di ba? Yun yung batas di ba? Sunod tayo. So, ganun lang naman gagawin natin. Syempre, dagdag yun sa presyo natin. Kung nabili mo ng 100,000, so additional ka 12% sa VAT mo. Kasi nga, syempre, may tax ka. Para at least, patong ka pa ng doon sa gusto mong presyo. So, kunyari, additional 5,000 ka para sa profit mo o 10,000. So yun, papasa mo lang naman sa consumer, sa customer. At least legal lahat ng transaction, di ba? May resibo ka, di ba? Yung ganun. Tsaka yun, makakatulong sa atin yun para maging parang safe or security sa atin, di ba? Kunyari may policy doon, naggumawa ng LTO, HPG, di ko alam kung sino mag-i-issue ng permit ng buy and sell tsaka license. Parang policy doon, within 24 hours kapag walang issue or hindi mo wala ka namang naging concern dun sa unit, not valid na to return or to 'di ba? Parang ganoon lang. So, maganda rin 'yun, tingin ko. Kaysa naman yung nangangapa tayo pare-pareho na after 1 month. O, actually ganun ako. Hindi ko alam kung ibang ganitong buy and sell. Yung ibang buy and sell. Ganun kami ni Mrs. So, pag nabentahan namin yung, lalo pag sasakyan luma, yun, ang hirap. Kaya bihira na rin ako kumuha ng lumang sasakyan. Yun, so nangangamba kami kasi meron lalabas ang issue. So, nakamusta lagi ni Mrs. Kamusta yung nabentahan mo lang after 1 week, nabentahan mo, kamusta na? Yung ganun.
So lagi naming laging ganun yung tanong. So may pangamba. So minsan niya isang buwan na doon lang na magchat-chat, may issue daw ganun. So tinutulungan pa rin namin syempre. Para lang ma-as is ma as i- ano yun? Maging okay yung pakiramdam nung nakabili sa amin, 'di ba? Pero wala kang policy, yun ang problema eh. So at least ngayon, yung ganong idea, may permit or license, 'di ba? May ano siya, may susunod ng rules and regulations, then policy ng para sa safety na rin ng buyer, safety din ng kami, mga buy and sell tayo, mga kapwa buy and sell. So ganun, sana magkaroon ng ganun sa Philippines. I think malaking tulong yun, 'di ba? Para maiwasan din yung scammers ng buy and sell. Kasi marami ring scammer na buy and sell. When you say scammer na buy and sell, 'di ba yung may ano naman, may unit talaga na binebenta. Kaso hindi sinasabi yung issue. Yung mga ganun. Yung mga tinatago yung issue. So yun, tapos biglang pag nagkaroon na ng concern, after 2 to 3 days, binabalik yung sasakyan, hindi ayaw na binablock na sa Facebook. So at least ano tayo, secured tayo dun sa permits na ganun or sa license na ganun. License to sell. Di ko alam kung anong tawag dun. Pero di ko rin alam kung meron na bang ganun. So, comment niya kayo kung may ganun ba o di ba? Maganda kung may ganun. Ako hindi ko alam na may ganun. So, yun, malaking tulong. Lalo rin magkaroon ng club, Buy and Sell Philippines Club, parang ganun. So, at least doon sa club na yun, kapag may concern yung isa, magkakatulungan, di ba? Arya, stop. Arya, come here. Come here. Arya. Yan, ingay ng aso ko. Ayan, di ba yan? So, ganun lang. Magkakatulungan doon sa club, no? So, at least yung buyer din alam nilang ito part siya ng club. May isip niya hindi ako lolokohin nito, hindi ako tatakbuhan nito. So at least yung pakiramdam niya or parang 'di ba yung pakiramdam ng buyer na safe ako dito sa taong to. Yung ganun. Malaking tulong 'yun, guys. Malaking tulong. Naisip ko lang bigla kanina. Yun nga lang syempre sa tax, yun, bayad tayo, di ba? Pero ganun talaga eh. Ninegosyo ka, kumikita ka, dapat magbayad. So, patong mo lang yung, patong-patong lang yan. So, kung nabili mo ng ganun, add ka na lang ng 12% or magkano man yung tax, added tax. Tapos plus yung, yung profit mo na gustong ibenta. So, yun lang. Thank you everyone. God bless.